afternoon, everyone. Happy anniversary po. And inaanyayaan ko po ang lahat na tumayo. Ayan. Today is a great day. Amen? Ayan. Today is a great day na papurihan ng Diyos. Kaya ibigay natin sa Kanya yung all natin. Let's raise a hallelujah to our God.
Patuloy po nating bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Sabayan po ninyo ako basahin ang ating scripture reading for today. Okay po. John 15, I am the real vine and my Father is the farmer. He cuts off every branch of me that doesn't bear grapes. And every branch that is grape-bearing, He prunes back so it will bear even more. You are already pruned back by the message I spoken. Live in me, make your home in me just as I do in you. In the same way that a branch can't bear grapes by itself, but only by being joined to the vine. You can't bear fruit unless you are joined with me. I am the vine, you are the branches. When you're joined with me and I with you, the relation intimate and organic, the harvest is sure to be abundant. Separated, you can't produce a thing. Anyone who separates from me is dead wood, gathered up and thrown on the bonfire. But if you make yourselves at home with me, and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. This is how my Father shows who He is. When you produce grapes, when you mature as my disciples. I've loved you the way my Father has loved me. Make yourselves at home in my love. If you keep my commands, you'll remain intimately at home in my love. That's what I have done. Kept my Father's commands and made myself at home in His love. I've told you these things for a purpose, that my joy might be your joy, and your joy wholly mature. This is my command. Love one another the way I loved you. This is the very best way to love. Put your life on the line for your friends. You are my friends when you do the things I command you. I'm no longer calling you servants because servants don't understand what their master is thinking and planning. No, I've named you friends because I let you on everything I've heard from the Father. You didn't choose me, remember? I choose you and put you in the world to bear fruit. Fruit that won't spoil. As fruit bearers, whatever you ask the Father in relation to me, He gives you. But remember the root command, love one another. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, Lord God, our great and almighty God. Panginoon, we glorify your name. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong mga pagpapala, Panginoon. We thank you for this day that you've given to us. Panibagong araw na may chance po kami para pasalamatan kayo sa lahat ng kabutihang ipinaparanas nyo sa amin, Lord God. Lord, we thank you for all the blessings na pinagkakaloob niya sa amin at salamat po sa pagdadala sa amin dito ng ligtas. Na magkakasama po muli kaming mag-aawitan at magbibigay ng papuri sa iyo. We thank you for the overflowing blessings, Lord God, sa siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Lord, we pray as well for our brothers and sisters na papunta pa lamang po rito. Ikaw po ang aming dakilang Panginoon na mag-iingat sa aming lahat. Lord, we pray as well for those na nakakaramdam ng sakit o kabigatan sa kanilang mga puso o isipan man, Panginoon, dinudulog po namin lahat sa iyo. You're our comfort, Lord God. Where you are is where our peace is. You're our Prince of Peace, Lord. Thank you, for we know that we will never be alone. You're always there for us. Lord, we ask for forgiveness sa aming mga pagkakasala man sa isip, salita o gawa, Panginoon. Sustain us according to your word and your love. We ask for Holy Spirit's guidance to be with us today sa aming service, Lord. Lord, today we celebrate our 17th anniversary. Wala kaming ibang pasasalamatan kundi ikaw at ikaw lamang, Panginoon. We're still standing victoriously, and it's all because of your mercy, your goodness, your grace, your kindness sa amin, Panginoon. Lahat talaga ay posible sa iyo.
Panginoon, wala kami kung wala ka. We extol you, we glorify you, Lord God. We thank you for delivering us and for listening to our cries, Lord. We thank you for saving us and for guiding each and every one of us, Lord God. Ang ngalan mo lamang ang aming itataas. Thank you for your unfailing and unconditional love. Nananatili kaming matatag dahil alam namin na ikaw ang kasama namin, Panginoon. We give you honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating pong bigyan ng masigabong palakpak ang ating Panginoon. Ngayon, ang araw na ito ay hindi lang basta araw. Ito ay napaka-special dahil ano ba ang sinaselebrate natin today? Pwede po ba natin sabay-sabay na sabihin, Happy 17th Anniversary PCCC. Isa ba po? Happy Anniversary. Happy 17th. Oo nga, ako naman po yung nawala. Napasensya na po kayo. Isa ba po? Happy 17th Anniversary PCCC. Yes, praise God. Kaya yung sinabi ko kanina sa prayer, lahat ng to, biruin nyo yung 17 years, last time po na nagkwento ako na lumiit po ako, lumaki po pala ako, kala ko maliit ako. Lumaki ako dito sa church, umiyak po ako, pero hindi po ako iyak. Pero sabihin ko lang po, re-remind na, grabe po talaga ang Panginoon. Amen? Napakadakila, napakatapat, napakabuti sa atin. Amen? 17, pagka minus nyo yung age ko ngayon, negative 5. Ganun po ako lumaki at ito na po siya, lumaki na siya. Napakabuti po talaga, napakadakila ng ating Panginoon. Kaya nararapat na bigyan natin siya ng papuri at awitan natin siya ng ating pasasalamat. Amen po ba? Ready na po ba? Magbigay na papuri sa ating Panginoon? Amen. So, ano ginagawa natin? Pagka si Ate Ann Mavic ang worship leader, kailangan yung mga kasukasuan natin, na-practice na natin yan, na-exercise natin. Dahil ready na tayo, tayo bibigyan ng papuri sa ating Panginoon. Amen! We declare this.
There's no power like the power of Hindi ko kayo marinig. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like His power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like Your power. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, there's nothing that our God can't do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise. Let all agree. There's no power like the power of Jesus. Yes, Lord. Patuloy na namin bibigyan ng papuri. Bibigyan ng pasasalamat. Walang kahit na sinong hihigit sa iyong pangalan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. You gave me courage to believe that all Your goodness I would see. And if it had not been for You standing on my side, where would I be? If not for Your goodness, if not for Your grace, I don't know where I would be today. If not for Your kindness, I never could say I'm still standing. If not for Your mercy, if not for Your love, I most likely would have given up. If not for Your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God,
You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation come, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are Worship, we lift your name, Lord. Yes, Lord, we give you our thanksgiving, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Yes, Lord. Always be with us, Lord. You're a way maker, Lord God. Our promise keeper, Lord. You are here, you're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. I worship you because you're waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are
never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, our God never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. When I miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ngalan mo lamang aming itataas. No name. Above all things, the center of everything, the name of Jesus is great. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. Yes, Lord. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is high above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus
Can we give a clap offerings to the Lord for the 17 years? No, so let's celebrate His goodness, His faithfulness, His love. Can we offer a prayer to the church? Would that be all right? Can we pray? And then I'll give you the pastoral prayer afterwards. Let us all pray. Banggitin po natin ang ating prayer sa Panginoon. Ito po ay Kanyang naririnig. Let's offer a prayer for the church, for Precious Cross. Let's pray for blessings. Let's pray for His continuous goodness. Let's pray that His word will continue to flourish in this church, that we will reach more souls in the years to come. Truly, Lord God, if not for your goodness, if not for your grace and mercy, we are not here. You know how unworthy we are before you. And yet, by your grace, Lord God, you save us. You redeem us by the blood of Christ. You gave us the promise of new life, the promise, Lord God, that you will take good care of your church, and not the gates of hell can prevail against it. Thank you for the victory. Thank you, Lord God, for the hope. Magulo ang mundo, puro hindi maganda ang aming naririnig na balita. Subalit, Lord God, our hope is in you. We know that you will be the one who will continue to sustain this church. You will be the one who will empower us, Lord God, to do the ministry that you have entrusted to us. The ministry of loving one another, the ministry, Lord God, of preaching your word, the ministry of helping other people, Lord God, the ministry of sharing your word to other people, the ministry of prayer, the ministry, Lord God, of humble service to one another, Lord God. May this church keep on shining your light, Lord God. And we can only do these things, Lord, with your help, with the Spirit that abides in us, Lord God, your Holy Spirit that you gave us the very moment, Lord God, that we believe in the name of Jesus, Lord God. We wanted to exalt your name, Lord, because this is not our church. This is not about us, Lord God. It is all about you, Lord God. That's why this day, we are so thankful for your faithfulness, for your goodness, for your provisions, for your care, and even for your love, Lord God. And this is the reason why we can love one another as well, Lord God. We pray for our visitors that they may see also the glory of Christ in our lives, how we love each other, Lord God, how you change our lives, how are you going also to save people, Lord God, who were sinners, Lord, all because of the goodness that we can be found in the name of Jesus, Lord God. And we pray all these things in Christ's most precious name. Amen and amen. Ayan. So, before we go to our preaching, pwede po ba nating batiin ng mainit ng pagbati ang bawat isa? Atin pong kamayan ang bawat isa. Salamat po. Happy anniversary. Pwede ba natin hanapin yung ating mga uupuan at tayo ay magsisimula na sa pakikinig ng salita ng Panginoon na magpapatatag ng ating mga pananampalataya. Excited na ba tayo sa mensahe ng Diyos para sa atin sa hapon na ito? Hindi isang aksidente ang ating pagparito. Ang ating tagapagsalita ay kaibigan ko. Nakilala ko siya of all places sa loob ng bilangguan. Sapagkat ako noon ay naanyayahan ng aming kaibigan na si Pastor Chap na magsalita sa loob ng Women's Correctional. At nalaman ko na si Ate Malu ay 23 years na naglilingkod sa Panginoon as leader of Women in Faith. Isang gawain sa loob ng bilangguan that reaches hundreds and thousands of women who have been imprisoned but have been set free by the power of the blood of Jesus Christ. Alam nyo, kanina pinag-iisip ako, paano ko kaya ipapakilala si Ate Malu? Nasabi ko, meron kaming isang pagkakaiba. No? Ang pagkakaiba namin, nahuli siya, kaya siya na pasok sa loob ng bilangguan for 23 years. Pero ako makasalanan din, hindi lang ako nahuli.
No? Pero meron kaming pagkatulad. Kami ay parehong pinalaya ng kapangyarihan ng kaligtasan na hatid ng pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? At yun din yung pagkatulad nating lahat na kay Kristo Jesus. Tayong lahat ay pinalaya niya. Dati-rate tayo ay ligaw. Dati-rate tayo ay malayo sa Diyos. Dati-rate ay hindi natin alam ang ating pupuntahan dahil nabubuhay tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero nung si Jesus ay tinanggap natin sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan niya tayo ng bagong buhay. At yun yung pagkakatulad nating lahat. Kaya alam ko na kayo'y mananabik sa ating tagapagsalita. Parating niyang sinasabi sa akin, Pastor Bong, hindi ako preacher. Pero yung mapapakinggan natin ngayon ay mensahe, a sharing that will come from the heart of someone na niligtas ng Panginoon. Naniniwala ko, a very powerful testimony na magpapalakas lahat sa ating mga pananampalataya. Siya rin ay isang ina. Hayaan ko na siya yung magpakilala, no? Doon sa kanyang family na kapiling niya. Ganon din yung ating kapatid na galing din sa loob ng bilangguan. So, pag hindi naman siya nasa ministry, mahilig daw siya mag-drive at nag-i-spoil siya ng apo. No? So, hindi ko na patatagalin. Bigyan natin ng isang masaganang pagbati, no? At pag-welcome si Ate Malu Santero. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nung tinanong ako kahapon ni Pastor Bong, paano kita ipapakilala? Sabi ko, sarili ko nga, hindi ko alam kung paano ko ipapakilala eh. Wala po akong medalya, wala po akong achievement. Ni pag-alaga nga po sa anak kong dalaga pa ay, tayo ka nga dyan anak. Hindi ko siya inalagaan. Lumaki sila sa piling ng kanyang ina. Ng kanyang lola, ng nanay ko pala. Sorry. So, mamaya ko po ikukwento yun. Tapusin ko muna yung scripture, yung observation, para magkaroon kayo ng idea kung paano ako napalapit sa Panginoon. Sa scripture reading po natin ngayon ay titulong The Vine and the Branches. Bakit hinalintulad ng Panginoon ang the vine and the branches? Kasi po, figuratively, ginawa po niya yon para maintindihan ng bawat tao na para tayong ubas, na ang Panginoong Diyos ang vine at tayo ang branches. Kung ang branches po ay hindi namumunga, puputulin po yon ng gardener. Sinong gardener natin? Ang Panginoong, ang Ama, ang Diyos Ama. Pag pinutol yun, itatapon. Pero pag namumunga siya, ipuprune pa rin siya para lalong mamunga. Yun po yung naging kalakasan ko rin po nung nandun po ako sa loob ng 23 years. Namumunga, lumalalim sa Panginoon, pero maraming pagsubok na dumating. Sobrang dami na hindi ko alam kung paano ko po nalagpasan yung mga pagsubok na yun. Ang pangalawa po dyan, yung prutas na lumabas po dun sa branches. Ito pong observation na ito ay makukuha dun sa... nagsasalita ang Panginoon ng time na yon dahil alam na niyang malapit na siyang ipako sa krus. Iiwan niya ang banal na Espiritu Santo sa atin para pumamunga tayo. Ano yung 7 prutas ng banal na Espiritu Santo? 9 na prutas na banal na Espiritu Santo? Ang love, ang joy, ang peace, ang forbearance, ang kindness, ang goodness. At malalaman ng isang Kristiyano kung talagang nasa Kanya ang Panginoon at ang Holy Spirit, kung makikita tayong namumunga. Kung dati suplada tayo, ngayon, hindi na, anong term doon? Kung dati po, sandali po kung dati po ay
tayo ay mapalaaway, ngayon po mayroon tayong peace. Kung tayo ay medyo salbahe, medyo selfish, ngayon po hanggang sa anong kaya natin, ibibigay po natin. Kung tayo naman ay taklesa sa ating pananalita, iniingatan po natin ngayon ng mga salita natin na lumalabas. Bakit? Kasi dinadala natin ang pangalan ng Panginoon. So yun po yung prutas na kailangang makita sa atin. Ang pangalawa po ay yung love. Ano po yung love? Yun po yung hinahanap ng Panginoon sa bawat isa, na magmahalan po tayo. Pag nawala siya, iiwan niya ang banal na Espiritu sa atin para yun ang mag-convict sa atin. Siguro kung love ang nandito sa mundong to, wala pong nakakulong, wala pong mamamatay tao, wala pong magnanakaw, wala pong sirang mga pamilya, wala pong mga korupsyon na siyang nangyayari ngayon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon na nakita ko po ngayon, araw na to, na-witness ko na para ako nasa Women of Faith. Dahil ang gitarista, ang pianista, ang nagda-drums, puro babae. At doon po sa pinanggalingan ko ay puro kami babae. So, yun lang po yung dalawang masishare ko sa inyong puntos na dapat nating tandaan kung talagang tayo po ay nasasabing Kristiyano. Pupunta po ako ngayon sa aking testimony. Dahil po, ito pong prutas na ito, ang nakita ko sa isang kaibigan ko na nagdala sa akin sa tamang pananampalataya. Kinuha po ako para magtrabaho sa opisina ng Correctional Institute for Women. Ang trabaho ko po doon ay sa religious office. Napaka-religyosa ko nga nun eh. Pag pumasok ako sa simbahan, alam niyo ba po yung tabernakulo? Maghapon po akong uupo doon, luluhod, iiyak. Doon lang po ako, gusto ko lang po doon. Pero nung kinuha po ako sa religious office, eto ngayon yung isang manggagawa na may dalang tinapay. Yung tinapay na yun ay, pag naaamoy ko, gusto kong sinusundan. Siguro katakawan ko, no? So, habang sinusundan ko siya, sinabihan ako ng kaibigan ko, bakit ka pupunta doon? Kasi pag tapos ng preaching, nagbibigay sila ng tinapay. So makikinig ako ng preaching, pagkatapos ng preaching, may tinapay ako. Ang pangalan ng tinapay, binangkal. Napakasimple. Simpleng tinapay, binangkal lang. Pag upo ko doon, ilang beses, hanggang sa nakakapakinig na ako ng salita ng Diyos. Napakabuti niya dahil ganun niya ako tinawag, hindi niya ako tinawag na binigyan niya ako kaagad ng mga pagsubok, tinawag muna niya ako sa pagkain, sa paborito nating lahat, pagkain. Pero, nung panahon na yon, meron na nag-imbita sa akin para mag-Bible study. So, yung Bible study po namin nagsimula 10. Doon po kami sa likod dahil ang traditional Roman Catholic Church ay laging may service sa umaga. So, doon po kami sa likod 10, nagba-Bible study kami. Kami lang po ang tumatayo. At dahil po, hindi naman po ako gifted pastor, pero ako po yung in charge ng music team. Ang aming instrumento lang noon ay tambourine. Wala po kaming ganyan. So, ako po yung taga-tambourine para lang po merong marinig. Yung 10 yon, naging 15, yung 15 yon, naging 20, hanggang sa nakapag-serve hanggang sa kami ay lumago, at pagkatapos naman, wala akong picture yung 2 taon eh, ng 1 taon, ng 1 taong anniversary, ay kami po ay umabot ng 100. Pagkatapos mo ng 100, naging 200, pero nung 200 na po kami, na-notice po nung bisita namin na wala kaming pastor. Doon ko po nakilala si Pastor Chap, na kaibigan ni Pastor Bong. At from then on, lumago yung simbahan. At tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil
pati ako lumalago na rin. But then again, 2010, may nangyari po sa amin. Pinatay po yung aking anak habang ako po ay nakakulong sa Makati. Siya po ay na-involved sa carnapping sa Makati. Sa A-Venue, siya ay 23 years old nung pinatay. Ang pangalan po niya ay Ivan Padilla. At walang napakasakit sa isang ina na mauna ang anak niya sa kamatayan. Pati mga anak ko natakot, yung isang anak ko umalis dahil nanervyos, dahil syempre baka ano na naman ang mangyari, dahil ako po, produkto po ako ng broken family kaya grabe yung rebelde ko. Pero sabi ko nga sa inyo, walang pinipili ang Panginoon. Kung sino man, kung ano man yung nagawa mo, pupulutin ka niya kung nasan ka. Hindi siya, sabi nga po sa reading, hindi tayo ang namili sa Kanya, kundi siya ang pumili sa atin. Noong 2010 na yon, August, kaya pag August natatakot po ako. Binaril siya noong August 2. Nakita po ng pamilya ko yung katawan ng anak ko na nakabalot sa bag sa labas ng OSMAC, Ospital ng Makati. Nasa kalsada lang po yung bag ng anak ko. Yung bag ng anak ko. At nakitang patay. Wala pang ilang minuto, nasa TV siya, buhay, mamaya, patay na. So sabi ko, Lord, ano to? Bakit mo kinuha yung anak ko? Sana ako na lang. Kasi po dati, nung ako po ay nagda-drugs pa, drugs po kasi yung kaso ko hinahabol din ako ng pulis, binabaril din po ako, pero ramdam na ramdam ko yung bala. Habang nasa kotse po ako, tumakbo sa buhok ko at bumagsak sa dashboard. So sabi ko, bakit yung anak ko? Sana ako na lang nung time na yun, hindi ko pa pinanganak. Hindi pa nagkaroon ng problema yung mga anak ko dahil hindi sila nabuhay, dahil wala nang po ako. Pero God has reasons for everything. Sabi nga po, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," Malu, sabi niya, "plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." That hope and a future ay tunay nga naramdaman ko dahil pati mga anak ko at ang nanay ko ay na-born again. Isa po sa hindi lang po anak ko, hindi lang po nanay ko, pati kapatid ko, pati stepsister ko, na born again na po sila kahit papaano. So nakita ko po kahit papaano na ginamit ako ng Panginoon. So sabi ko, Lord, sige lang, kahit na ganitong namatay yung anak ko, wala naman akong magagawa. Alam niyo po, lumabas yung desisyon. Anak ko pa rin ang may kasalanan kung bakit siya pinatay. Hindi ba napakasakit? Yung mga bala, galing sa labas, pumasok sa kotse, pero wala namang balang lumabas, galing sa kotse palabas, pero anak ko pa rin ang may kasalanan. Pero okay lang, kasi ganun talaga sa Pilipinas walang hustisya. Pagkatapos noon, 2010, dahil siguro ang nanay ko na-depress, dahil binigyan siya ng tatay ko ng salita na gusto kong magpaanal. Sa edad na 70, gusto pang magpaanal ng aking ama. So yung nanay ko, alam niyo naman yung nanay ko, na-depress lalo, siguro, lalong lumala yung sakit. Kasi ang sakit, stress yan Naniniwala po ako dun So after 4 years, namatay po naman ang nanay ko. At nasa kulungan pa rin po ako nung namatay siya. Apakahirap mamatayan sa loob ng kulungan dahil wala kang magawa. Hindi mo siya mayakap, pang-angko, gusto ko lang po sana maalagaan siya bago siya namatay, pero hindi po Hindi po yun ang naging plano ng Panginoon So, pagkatapos nun, nung time na yon na namatay siya,
So nagpatuloy pa rin ako sa Panginoon dahil naniniwala po ako na ang buhay ay hindi sprint kung hindi marathon. Kailangan magpatuloy ka ng kakalakad, lakad ng lakad kahit na talo ka na, lumakad ka pa rin. Kahit na ilang beses kang nadapa, tumayo ka pa rin. Dahil ganun talaga ang buhay. Maraming pagsubok. Siguro sa inyo, ang mga pagsubok ninyo ay napakabigat na sa inyo. Pero, Lord, ayoko na ng pagsubok. Ang hirap. Kasi pag sinubukan mo ako ulit, alam kong malalagpasan ko dahil kasama kita, pero yung oras na nandun yung pagsubok, ang hirap mong ilakad yung paa mo. So, matapos po yung ilang taon na yon, nagpatuloy pa rin po ako sa Panginoon, pero ang simbahan po ay hindi ko pinabayaan. 7 po kaming elder ng simbahan, lumago po yung simbahan from 200 naging 1,000 po ang attendees ng Women of Faith sa loob, kung saan minsan naiimbita si Pastor Bong para magsalita. Yung 1,000 na yon, kinailangan namin maghati dahil kailangan namin magbukas ng simbahan sa Medium Camp. Yung simbahan ng Medium Camp ay binuksan noong 2016 at kailangan din kami maglipat ng simbahan sa Minimum Camp. At doon ko binuhos, in 23 years, na hindi ko halos naramdaman na tapos na pala ako sa sentensya ko. At pagkatapos po ng sentensya kong yun, ay natuwa po ako dahil maraming nauna sa akin na kulong, pero bakit ako inuna ng Panginoon? Yun po yung favor na binigay sa akin ng Panginoon, na ngayon, dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa akin, hindi pa rin ako tumitigil ng pagdalaw sa kanila sa loob. Actually, kanina umaga, every Sunday po nandun po ako sa loob. Hinawakan na po ng simbahan na yon, ng Favor Church, Manila, dahil po nandun po yung senior pastor namin na kaibigan ni Pastor Bong. Si Pastor Bong naman po ay naggawa ng gawain din sa loob kasi talagang nag-iimbita ako ng mga taong tutulong sa loob dahil sa simpleng tinapay, kung ako nakakilala, siguro lalo na yung mga tao rin sa loob. Hindi natin minamata, pero sa simpleng sabon panlaban na maliit, tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Ang mga tao uupo doon, nagmamadali pa para lang maka-attend. Hindi katulad dito sa labas, sabon, hindi na pinapansin yun eh. Pero sa loob po, napakahalaga po ng bagay na yun. Gaya po ng pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa buhay ko, loobin ko na ibalik sa mga taong tumulong sa akin sa loob, na maglingkod pa rin ako. Lahat ng lakas ko, actually sa totoo po, ang platelet ko po nung paglabas ko ay bagsak po ang aking hemoglobin. Sinalinan po ako ng dugo, 4 na bag. Pero hanggang ngayon, bagsak po ang platelet ko, pero purihin ang Panginoon dahil nakakatayo pa rin ako at hindi ako hinihingal. Dahil sa Kanya ko talaga, Lord, kasi ang mahal ng gagastusin eh. Siguro naman magpapacheck up ako palagi, masyadong magastos. Nagkaroon ako ng nervyos sa doktor, kaya ang ginawa ko, Lord, sa Kanya na lang ako umasa. So, araw-araw, pagising ko sa umaga, salamat Lord, nakabangon na naman ako. Salamat Lord, gumagalaw yung paa ko, yung kamay ko. Salamat Lord, nakakakita pa ako. Salamat Lord, puro salamat. At nawa, Panginoon, sa ating buhay, ay ganun din ang gawin natin. Because that pasasalamat para sa Panginoon ay grabe ang ngiti na binibigay natin sa Kanya. Meron po akong pictures na nandito. Hindi ko masyadong naayos yung PowerPoint kasi sa totoo po, ako po ay nervyos nung sinabi ni Pastor Bong na ako po ay magsasalita sa inyo. Kanina, nung konti pa tao, okay lang. Ay, praise and worship, okay lang. Nung dumami na kayo, medyo... Sabi ng anak ko sa nung kaibigan kong kasama ko, si Linda po,
Mas matagal yan sa akin. 26 years yan sa loob. Nung tinawag ni Duterte yan para bumalik, bumalik naman po siya kahit pinalaya siya. Kaya nakulong ulit siya ng 2 taon doon. So, yun po. So, pwede ba natin ipakita yung PowerPoint na picture? Okay. Ito po yung second year anniversary ng Women of Faith, na kung saan ito po yung kaibigan ko na nagdala sa akin sa Panginoon. Ngayon, social worker na siya sa Safe Refuge sa Alfonso, Cavite. Yung isa po nakalaya na rin po. Okay, so next picture, ayan, lumalago na kami. Ako po yung nandun, tumutugtog. Nung kabataan ko, ha. Ngayon talaga natutuwa ako sa mga kabataan kasi nakikita ko kayo nagpupuri sa Panginoon eh. Hindi lang puri na thought prayer or yung prayer na memoryado, kung hindi talagang yung puri ninyo, mga kabataan, ay mainit talaga kayo sa Panginoon, which is very good for this generation. Sa simbahan na kung saan kami nandun ngayon, sa Favor, natutuwa po ako kasi pati mga pastor bumabata. Kaya lang, sabi nga nila Pastor Chap at sabi ni Pastor Bong, paano na lang kami? Tumatanda na kami. Sino nang kukuha sa amin? Di ba? Pero yung wisdom ni Lord, hindi mababayaran yun. Talagang kailangan pa rin tayo kami ng mga bata dahil talaga palang totoo yung sinasabi ng mga magulang namin na ang mga may edad na tao ay mas magandang magpayo. At kahit na sabihin mong hindi na nakakasayaw, hindi na nakakatalon, ay nandun pa rin yung joy sa puso. Okay? So, yan po yun. Ito po, yan na po yung 2007, kung saan ayun po si Pastor Chap, may buhok pa siya nun. Nag-celebrate po kami ng 4th year anniversary po namin yung time na yan. So, next picture. Ito po yung first baptism namin sa loob na ginanap bilang isang church ng Women of Faith, kung saan doon din bininyagan yung anak ko, yung isang anak ko, sa loob ng bilangguan. Dahil hindi naman, siguro nahihiya siya, pero sa labas, kung anong church or whatever, so doon po siya nagpabinyag sa loob. So next po, ito na po, ang aming 7th year anniversary, kung saan ang guest po namin ay si Pastor John Averluklukan. Pero yung kasiyahan ko po nung time na yan, dahil marami na nga po, 500, ay pinababa po kami ng superintendent dahil baka masira daw po yung building. Dahil marami na po kami, kumbaga ito, sobra na, baka sa kakatalon, masira yung building, bumaba na po kami sa stage area. Okay, next picture. Ito po yung medium camp. Pansinin ninyo, laging naka-blue na yung mga tao, dahil medium security na po yan. Yan po yung tinayo noong 2016. Ayun po si Pastor Chap nung nag-opening. Diyan din po nag-iimbita magsalita. Si Pastor Charlie at saka si Pastor Bong. Ito po yung first year anniversary ng Women of Faith sa medium camp. Ito po yung crowd na binaba na po sa stage area dahil may 900 to 1,000 members na po tayo dun sa loob. Out of the 3,400 women inmates inside. Glory to God po yan. Lahat po yan, glory to God, please. Dahil po maganda naman po yung ginagawa ng Kristiyano, so mga Kristiyano sa loob, so pinayagan po tayo sa kalye mag-celebrate ng 2nd year anniversary ng Women of Faith Medium Camp. Pero, after that anniversary, nagka-COVID. So yung COVID na yan, hindi pa rin nahinto ang paglilingkod ng Panginoon para maghatid ng salita. So, pumapasok po ang mga pastor, pero kailangan po nilang mag-PPE para mag-share ng Word of God sa medium camp at sa, next slide please, maximum camp. Yan po, lahat po yan naka-orange. May naka-blue, pero ano po yan, dapat naka-orange pa rin sila. So, last slide. Ganyan po kami mag-celebrate ng anniversary. Timba, tabo.
yun po yung mga premyo namin. Hanger, kumbaga, yan po yung mga premyo ng mga, at marami rin po kami matatanda dun sa loob, may edad na talagang tunay na nakakilala na sa Panginoon. Meron po kaming Golden Ladies team, kung saan yung mga may edad ay kasama na po namin sumasamba at iniimbita po namin palagi. So, as I have loved you, tunay nga po na dito po sa simbahan ng Precious Cross, naniniwala po ako na hindi lang, may mga pamilya po kayo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ako po, pinag-pray ko lang po, siguro kailangan bigyan po natin ng seryosong panalangin upang mayanig ang banal na espiritu sa katawan nila, sa soul nila para magising at tunay na makakilala rin sila sa Panginoon. Maraming salamat po and glory to God. Dahil maraming salamat at naimbita ninyo po ako para maihayag ko ang testimony ko at nanawa ay na-bless kayo sa mga sinabi ko na kahit na sobra yung stretch ko, alam ko medyo radical yung stretch ko sa stretch ninyo, pero God is good. Kasama po namin natin siya sa araw-araw ng ating buhay. Tunay nga po na hanggang ngayon ay kami na lang pong dalawa magkasama kasi yung isang anak ko ay wala na po dito. Nasa nurse po siya. Yung blessing na binigay po ng Panginoon sa akin, wala naman po kaming bahay. Nung lumabas po ako, yung anak ko po talaga close yan sa kapatid niya. Doon po kami pinatira ng biyanan ng anak kong babae sa bahay nila. Tingnan niyo yung Panginoon, ihahanda ka talaga kung saan ka, para hindi ka mahirapan. Bukod pa doon, iniwan pa nila yung sasakyan. Kaya gustong-gusto ko nga mag-drive kasi may sasakyan na pinahiram pa sa amin ng balae ko. Hindi tatay ko ha, balae ko ang nagpahiram. Minsan, madalas pa, hindi lang minsan, libre pa yung pagkain ko. Kaya sabi ko, grabe. Pero anak ko nagbabayad ng kuryente namin. Napakabuti ng Panginoon. Talagang pagtunay ka at nakikita niya yung puso mo, hindi ka niya pahihirapan sa paglilingkod mo sa Kanya. Maraming salamat po at nawa ay naintindihan niyo po ang aking maikling testimony. Salamat po. Glory to God. Pwede ba tayong tumayo and bago natin tapusin sa isang panalangin yung mensahe na ating narinig, pinagpala ba tayo ng Panginoon? Amen. Pwede ko bang hilingin yung praise and worship, awitin natin yung awiting You Are Here? Dahil nandito ang Panginoon. Naniniwala ako nangusap siya sa pamamagitan ng mensahe na inihatid sa atin ni Ate Malu. Siya isang Diyos na hindi nagtatangi. Amen. Kung lalapit tayo sa Kanya, tayo ay Kanyang tatanggapin. So, lumapit tayo ngayon sa Panginoon at maniwala tayo na naririto ang Panginoon. Nakikinig siya. Amen. Tayo ay Kanyang pagagalingin, tayo ay Kanyang ililigtas. Tayo ay Kanyang mamahalin. Kung paano niya tayong minahal, ganun natin mamahalin ang isa't isa sa oras na ito. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. I worship you. You are here, you're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. I worship you.
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Pwede po ba natin pasalamatan ng Panginoon? Can we give Him a clap offering? Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo. You are our waymaker, our promise keeper. You are the light in the darkness. Hallelujah. Panginoon, may mga panahon sa aming buhay na parang hindi namin nakikita kung saan ang susunod o kung ano ang mangyayari. May mga tulad ng kinuwento ng aming tagapagsalita, may mga panahon na dumadating na parang isang trahedya, ang pagkawala na isang mahal sa buhay, ang pagkakaroon ng karamdaman na parang irreversible, mga relationships na nasisira at nawawasak, may mga nagawa sa amin na mahirap patawarin. Lord, may mga pagkakamali na parang hindi na namin pwedeng mabawi. But Lord, nagpapasalamat kami sapagkat sa kabila ng lahat na pwedeng mangyari sa isang tao, ang pag-asa ay nagmumula lamang sa iyo. Lord, nakita namin ang kayang gawin ng kasalanan. Ang kaaway ay naparito to kill, to steal, and to destroy. Ang magwasak ng buhay, ang pumatay, ang magnakaw. Pero ikaw ay naparito upang kami ay bigyan ng buhay at buhay na masagana. Salamat sapagkat hindi man kami karapat-dapat, kami ay iyong inabot. At kung kami ay magpapailalim sa iyo, kung kami ay makikipag-ugnayan sa iyo, ikaw ang aming vine, we are the branches, Lord. Sa pamamagitan mo ay magagawa namin ang lahat ng bagay. Lord, you said that our joy may be full in Christ. Through the work and the indwelling power of the Holy Spirit, walang anumang bagay sa buhay na ito, Panginoon, na hindi namin makakaya because your grace is enough. Kung meron man tayong mga kabigatan ngayon sa buhay natin, at tulad ng ating narinig na mensahe, ating ialay ngayon sa Panginoon. Pwede nating itaas yung ating kamay and let us all pray together. Lord, nakikita mo ang bawat kamay na nakataas. Marahil meron naririto na mayroong malubhang karamdaman.
Merong naririto, Panginoon, na merong dinadaanan na crisis sa buhay. Mga pamilya nagkakawatak-watak at nagkakasakitan. Merong mga narito, Panginoon, ang nanakawan at parang hindi nila alam kung saan nila kukunin ang susunod na pwedeng pagmulan ng kanilang kakainin sa pang-araw-araw. Lord, napakaraming mga problema at maraming mga bagay na pwedeng magdala sa amin sa matinding kalungkutan. But Lord, naparito ka at sinabi mo sa pamagitan ng iyong salita na kami ay kailangang magalak that we may always rejoice in the Lord. Sapagkat sa kabila ng lahat ng anumang pangyayari sa buhay, kumikilos ka, Panginoon. And you are the God who keeps His promise, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat. Ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang siyang magbibigay ng tiyak na destinasyon sa buhay ng bawat iyong mga tinawag. Ipagkakalakip-lakip mo ang lahat ng bagay sa ikabubuti ng lahat ng nagmamahal sa iyo. Lord, sa aming pag-alay na aming mga sarili sa iyo, dalangin din namin, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay iyong gamitin. Ito ay araw ng aming pagdiriwang. It is our anniversary, Lord, and we want to dedicate ourselves unto you, Lord, as living sacrifice. Make our lives holy, Lord, and set it apart for your use and for your possession. Italaga mo ang aming mga buhay, Panginoon, para ito'y makalakad sa buhay pananampalataya na hindi lumiliko sa kanan o sa kaliwa, but we set our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Lord, dalangin namin kung paano kami iyong minahal. Turuan mo kaming ipakita ang iyong pagmamahal sa isa't isa, that all the world will know that we are your disciples. So that we can reach out, that we can bring the love of Jesus to the lost, sa loob ng bilangguan, sa mga ospital, sa mga malalayong lugar, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaklase. Lord, dalangin namin that we may have that compassion, Lord, to reach the lost for the sake of Jesus Christ. Sapagkat alam namin na kami ay nilagay mo sa lugar na ito, sa mundong ito, Panginoon, so that we may be a light, that we may shine, Lord, that the glory of God may shine through the lives of your servants. Lord, sa oras na ito, nais ko rin magbigay ng isang invitation. Kung ikaw ay naririto at nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, hinihiling ko na buksan mo ang iyong puso at sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoon Jesus, tinatanggap kita na Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Inihahandog ko ang aking buong sarili sa iyo. Salamat at ako'y iyong minahal. Salamat at ako'y iyong inabot. At ikaw ay namatay para sa akin, mga kasalanan. Salamat sa iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Linisin mo ako, patawarin mo ako, at salamat sa bagong buhay na iginawad mo na sa akin as I have believed in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. At sa panahon ding ito na kami magkakaloob ng mga pagpapala na ibinigay mo sa amin sa pang-araw-araw, Lord, we offer these love offerings and gifts. We pray, Lord, that it may be used for the furtherance of your kingdom and your glory. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. We may now give our tithes and love gifts to the Lord. Pastor Elijah will now share his greeting para po sa ating lahat from Great Redeemer Christian Fellowship. Good afternoon, everyone. Happy anniversary. And in behalf po of the Great Redeemer Christian Fellowship, congratulations po. Ito ay blessing po ng Lord na maabot po sa taong ito. Ibig sabihin po ay may pinapagawa pa ang Lord. No? Marami pang pinapagawa ang Lord. So, this is a blessing. And with that, sasabi ko rin that this church, PCC po, Precious Cross, is also a blessing to us, GRCF. So, sa maraming aspect po. No? Hindi lang sa spiritual, pati rin po sa mga material. No? So, naging blessing din po ang Precious Cross. So, and with that po, I would like to invoke the priestly blessing ng Panginoon sa Numbers chapter 6. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face on you and be gracious to you. And may the Lord
turn His face toward you and give you peace as a church for the greater glory of God. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. God bless everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ang Precious Youth Group at binabati po namin ang Precious Cross Christian Church ng Happy 17th Anniversary. Hinihikayat po namin ang mga anak, kapatid, pamangkin, apo, pinsan at kaibigan nyo po na may edad na 14 years old hanggang 22 years old na sumali po sa aming youth group. Kung kayo po ay interesadong sumali sa amin, maaari nyo pong lapitan si Sister Gina o kahit sino po sa aming mga youth group members. Maraming salamat po. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Psalms chapter 119 verse 9. How can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Psalms 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Anytime my heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know, God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. Anytime to meet me, someone falls upon their knees. Oh, yes, He speaks the truth and sets men free. Anytime the choice is made to stand upon the word. I know, God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. I see a generation standing on the truth. In each and every nation, God is on the move. And anytime the gospel stirs a searching soul, and someone says, send me here, I go. I know, God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways.
Happy 17th anniversary po sa ating lahat. At iaalay po namin itong kantang ito from Music Ministry po. From Hearts to your heart. Night is falling, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. Since I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up, and you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echoing my soul. You keep repeating your promises. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echoing my soul. Not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echoing my soul. Anniversary po muli. Tayo pong lahat ay tumayo muli para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa isang masayang pagdiriwang ng aming ika-17 anniversary. At naniniwala kami
Ito ay tanda, Panginoon, ng mga darating pa ng mga taon na kung saan makikita namin ang iyong katapatan at kabutihan sa aming iglesia. Lord, salamat sapagkat sa pamamagitan ng aming church, ito ay ginamit mo, Panginoon, kumilos ka, marami ang naligtas, marami ang nabago ang buhay, at marami ngayon ang naghandog ng kanilang mga sarili upang maging isang buhay na pagsamba sa iyo, a living sacrifice unto you. And Lord, we pray na aming magampanan ang pagkatawag mo sa amin, that we may be a loving church, that we may be committed in loving one another, that we may be compassionate and reaching out to the lost, and that we may be passionate in loving you. Lord, salamat dahil tunay na kung wala ka, ay wala kaming magagawa. Tunay, Panginoon, panatilihin mo kami na nakaugnay sa iyo. May we always be connected to the vine. Upang sa lahat, sa aming buhay kami ay mamunga at ikaw ang mabigyan namin ng kaluwalhatian. Lord, we pray for your mercy and your grace to follow after us always. As we surrender our lives to you, we pray, God, that you will keep us humble in our service to you. Lord, we commit again another year into your loving arms, Lord. We pray that we will walk our life, our journey of faith, Lord, always looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. And Lord, dalangin namin na tanging si Jesus ang siyang aming itaas sapagkat siya lang ang nararapat na tumanggap ng lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan at lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan. We give you all the glory. Dismiss us now in the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship and power of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Yan. Happy 17th anniversary po sa atin lahat. And ano po, 17 years and we are still standing. Amen. If it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, never could say I'm still standing. But by the grace of God, to you I lift my offering and set my heart on higher things. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, Christ the solid rock. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. But by the grace of God, on Christ the solid rock I stand. All other ground is
of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. God bless us all po. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Happy anniversary po! I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God.